Nakarating sa Aynos Pasig ang reklamo ng isang residente kaugnay ng umano'y mga insidente ng nakawan sa Parian Creek na sakop ng Barangay Palatiw. Hinala nila ang mga informal settlers na pansamantalang naninirahan dito ang may gawa. Sinabi ng pamunuan ng Barangay Palatiw na tuwing linggo silang nagsasagawa ng clearing operations pero patuloy pa rin silang bumabalik sa sidewalk ng creek. Ginagawan po ng paraan ng barangay natin hanggat maaari. Kung ano po yung pwede nating gawin, nagro-ronda naman po. Dito, lalo sa gabi, regular po nagro-ronda yan. Siyempre, alam mo naman yung mga crime elements, pag meron silang tinatawag nating pagkakataon, tsaka gumagawa ng krimen, siyempre. Pero patuloy po tayo. Actually, kahit linggo-linggo ay pinaalis natin pero balik pa rin ang balik. Yun na hindi namin maintindihan sa kanila. Siyempre, hinihingi na rin natin ng tulong siguro kahit mga CSWD, yung ibang mga ahensya na po pwedeng tumulong sa kanila para mailagay sila sa tamang lugar. Dagdag pa ng barangay, isa rin sa kanilang mga problema ang basurang dinadala at iniiwan ng mga informal settlers. Ginagamit kasi ang sidewalk sa kahabaan ng creek bilang tambakan ng mga nakukuhang kalakal. Ang problema ko din po ay katulad din dito, marami din nakatira dyan lalo sa waiting shade. Tapos marami na rin pong dumi ng tao, dumi ng hayop. Sa tagal ng panahon, ilang years na kami dito, ganito na ganito. Pag pinaalis sila ng action line, pagkatalikod, babalik ulit sila. Kaya ganun ang problema namin, kahit may mga biseyo, paulit-ulit na lang po. Kaya naapektuhan yung creek sa kalat kasi yung mga scavengers, pag nag-aaway-awayan, talagang lalo sa gabi, talagang dyan na binabato yung mga kalat nila, yung mga pinagpipilian na hindi na kailangan. Ganon sila. Hindi lang dito sa creek, buong creek yan. Sila sa puno. Sa masampa ng puno, malapit sa bintana. Kaya kaya tignan mo sir, bagong gawa lang rin yan. Kasi mas madalas, akyatan yan. Sir, Sa aming pag-iikot sa lugar, sinikap din naming makuha ang panig ng mga informal settlers kung saan ibinahagi nila ang kanilang kalagayan at panawagan. Kami naman, kaya kami napadpad dito, yung tinitira namin bahay, binenta na may-ari. Pangako sa amin ng may-ari na pag kami at tumagal dito, malinis. Pagkakataon at maibenta niya yung lote at bahay, bibigyan niya kami ng titira na panibago. Kaso, nabenta na pala, hindi namin alam na matagal na. Ngayon, naibenta, kailangan ng nakabili, saka kami pinalayas. Kaya kami napadpad dito, dito kami tumira. Pero ako tubo akong Pasig. Kung maari lang sana, may kami ng tulong at bigyan kami ng aming titiran kahit papano. Kasi kawawa naman itong aming mga tropa-tropa rito. Kami mga ngalaka lang ho, mga basurero. Yun ang aming hanap buhay. Kaya naman po kami hindi makalis dito. At dito kami natutulog. Kahit maulan na kami, magkasakit, dito kami natutulog parati. Isa pa, maaari lang po sana, tulungan nyo kami, bigyan ko kami ng pasamantalang titiran. O kung matagalan na, para sa aming mga mananakal na mahirap. Kung talagang tunay kayong Pilipino at kagaya ko, sana naman na lang po, tulungan nyo kami. Humihiling ang barangay ng tulong mula sa kaukulang ahensya ng pamahalaang panglungsod upang mabigyan ng sapat na suporta at tulong ang mga informal settlers sa Parian Creek. Hingi tayo ng tulong sa mga ahensya na po pwedeng tumulong. Siguro kahit mga city government, ang barangay din naman, lagi silang inaabisuhan, DSWD, CSWD, para mabigyan po sila ng isang marangal na pamumuhay. Hindi ko naman sinasabing bigyan natin sila ng maayos na tirahan, yung mailagay lang po sila sa tama. Yung pagmamalaki rin po nila balang araw. Bukas at handa naman daw makipagtulungan sa mga hakbang ng pamahalaang panlungsod ang barangay. Ako si Philbion para sa latest ng Aynos Pasig. Balitang totoo, serbisyong tunay.